isang bata po, no, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga sangkay, ang natagpuang nagkakalat ng kamangmangan. Hello guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. At ito, pag-usapan lamang po natin dito, isa po kasing bata ni PRRD, yung babarahin lamang po natin ngayon, no? Ako wala naman ako problema masyado mga sangkay sa kanila, pero kung magmalaki kasi, akala mo naman may nagawa. Pag-usapan natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, no, sa mga hindi po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.57 million subscribers na. Kaya naman kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video nito. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito kasi yun, mga sangkay. Meron pong napakahabang mensahe itong si Greco Belhica. Ito po yung namumuno doon, mga sangkay, o nung panahon po ni PRRD, ng tinatawag nilang anti-corruption. Ganda ng pangalan no? Pero, eto, mag-react tayo mga sangkay kung totoo nga ba yung kanilang mga pasabog. Ito, tingnan po natin. Alam na natin. Magaling talaga ang administration na to Magaling. Magaling talaga. Totoo. Dahil ang una lang inalis, yung opisina ko, yung PACC. Inalis. Alam niyo bakit inalis yun? Dahil walang kwenta Paano hindi aalisin? Wala kayong ginawa noon, mga sangkay. Wala yan sila, di ba? Wala po yan silang napakulong. Puro lamang po pag-i-expose. Diyos mio, Marimar. Expose, may nakita kaming korupsyon sa ganito. Nakita lang. Pero walang napakulong. Ang ganda pa ng ngiti niya Akala mo naman talaga may nagawa sa bansa. Wala. Nasubaybayan ko 'to mga sangkay. Every time nga po na lalabas po siya sa sa mga pagdinig, sobrang nalalambutan po talaga ako sa mga pananalita at halos sabaw na sabaw. Pero ito, tingnan natin. Yung opisina na nag-iimbestiga, nagkakaso at nag-i-expose ng lahat ng anomalya at korupsyon sa bansa. Yun ang una nilang alinalis. Yung opisina daw na nagkakaso, nag-i-expose ng mga korupsyon sa bansa, unang inalis. Ang tanong ko lang sa'yo, brother, sir, mawalang galang na po, Sir Belhica. Ano ang inyong nagawa dyan? Maliban sa pag-i-expose. May mga kinasuhan ba? Ito nabanggit na rin niya May mga kinasuhan daw sila. May mga kinasuhan ba kayong mga malalaking isda? Nagsagawa ba kayo ng lookout sa lahat ng mga officials sa mga malalaki? Like, for example, senators, congressman? Wala. May mga malalaki ba kayong isda na natimbog? O kinalampag? Wala. Kaya kung makapagmalaki ka, akala mo naman may nagawa ka. Hanggang expose lang ang nagawa nyo. Hanggang expose lang. Ngayon, ano nga ba ang nagawa ni PBBM? Ito lang naman. Ang bagong balita, guys, umabot na po sa 8,000 ang tiningnan na mga project ng pamahalaang ito. 8,000. Nagtulong-tulong ang pagkakaalam ko. Kasama daw po yung militar na nagtingin-tingin sa lahat ng mga proyekto kung ito ay substandard, ghost project o talagang standard yung pagpapagawa. Sila, ginawa ba nila yan? Ginawa ba nila noon, yung matapos pag-expose, chinek nila yung mga in-expose nila kung totoo nga ba? Chinek nila yung mga project kung totoo nga bang ghost o di kaya substandard? Wala silang ganun. Kaya pinaglololoko tayo ng, ay naku po, mga sangkay. Kung makapagmalaki. Ito si BBM hindi lamang po basta nag-expose. Hindi lamang basta nag-expose sa mismong SONA. Ginawan niya ng aksyon.
Una, pagkatapos mag-expose, naglabas ng top 15 na mga contractors na involved. 'Di ba? Top 15 na humakot sa mga project. Sunod, may website na inilabas para madaling makita ang mga flood control projects kung ito nga ba ay totoong nag-i-exist o hindi. Lumabas doon ang daming ghost project, pang-apat mga sangkay na ginawa ni PBBM. Ay pangatlo. Tama ba? Pang-apat na ginawa ni PBBM. Tapos na yung pag-i-expose. Tapos na yung paglalabas ng mga top 15 na mga contractors na humakot ng kaperahan. Naggawa ng website para madali ang pagsumbong. Pang-apat, nung marami na ang nagsusumbong, ang ginawa ni PBBM, pinuntahan yung mga nasabing mga proyekto na hindi naman talaga nag-i-exist pero completed na sa dokumento. So doon tayo nagulat. Aba, ang dami palang ghost project. Yan ang hindi nila nagawa. O ngayon, ano nangyari? Paapat pa lamang po tayo. Pang-5, dito na, kinalampag na ni BBM yung mga contractors at umabot na sa punto na nagkaroon na po ng hearing. Both House and Senate. Hanggang sa binuo ni PBBM yung ICI, yung Independent Commission. 'Di ba? Na ngayon, isa sa ginagawa, kinakalampag na lahat ng mga malalaking buwaya. Hindi tulad sa panahon ninyo. Wala yung nagawa eh. Panahon nila puro expose. Pero may napakulong ba? May nasibak bang sekretary ng DPWH? May mga malalaki bang pangalan na nasibak kagaya po ng mga district engineers? Actually, yung mga involved ngayon na mga district engineers, mga tauhan po nila dati. Mga tauhan po ni Mark Villar. Diba? Mga sanggay yun, sila Alcantara. Sila JP. Sino ba to? Itong sila Bryce. Anong pagmamalaki ni Belheka? Niloloko niya yung taong bayan. Sa kanya akala mo naman talaga, makapagsabi na, magaling din talaga yung administrasyon na ito. Ang una nilang binuwag, my goodness, bubuwagin talaga kayo wala namang kayong kwenta eh. Anong nagawa nyo? Wala nga eh. Whatever. Para wala palang manghuhuli sa kanila. Pero, mabuti ang Diyos. Para daw walang manghuhuli sa kanila. Akala mo naman talaga, may nahuli ito. May nahuli. Nag-reply nga yan sa akin eh. Sabi niya, nung binara ko siya kung sino-sino yung mga napakulong nyo, sabi niya, hindi namin trabaho ang magpakulong. Anak ng tokwa, anong trabaho ninyo? Mag-expose lang? May mga kinasuhan kasi silang mga maliliit na tao. Ang problema dun, mga maliliit na nga lang na tao, hindi pa na pakulong. Ganon ka-inutil, mga sangkay, ang pinamumunuan ni Belheka. Inutil po talaga. Walang napakulong. Alam niyo, kapag mahina yung utak mo, maniniwala ka rin eh. Maniniwala ka kasi, o nga no. Pero ang pinakatanong kasi talaga dito, sino ang napakulong? Kasi ngayon, tingnan nyo, kahit po yung pinsan ni PBBM na si Romualdez, damay sa investigasyon. Magkakaalaman po kung totoo na involved siya o hindi. Si Zaldico, nagigisa. Mga malalaking isda, sila Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva. Sino pa ba mga sangkay? Marami pa po doon. Ang involved ngayon sa malawakang corruption na ito. Ngayon, nauupo si Boying Rimulya sa ombudsman. Mas lalong maninilikado itong mga ito. Mukhang marami pong mapapakulong. Ito lang yung tanong, ano po yung napakulong? Ano po yung mga pangalan ng mga malalaking isda na nasa kote nila Belheka? Wala. Ni mga lampag, kayo maniniwala ba kayong walang buhaya noong panahon ni PRRD? Diyos mio marimar. Marami. Pero wala po silang napakulong. Ito pa, sa DPWH pa lang, di ba, nagkaroon po ng reset. Ginawa ba nila yan? Wala. Walang ganon. Diyos mio marimar. Nakakahiya lang. Sobrang nakakahiya lang to si Belheka.
Kasi yung pinagmamalaki niya, bistado ngayon. Binuking natin na wala pala talaga silang silbi. Bakit? Paano sila magkakasilbi? Wala nga po silang nasakote mga malalaking isda. Hindi tulad ngayon, di ba? Naglabas na po ng lookout bulletin yung yung DOJ, pinirmahan na yun. At ngayon, itong mga nasasangkot, ang dami mga pangalan, mga congressman, mga district engineers ng DPWH, mga senador, mga dating opisyal ng gobyerno. Ngayon, mga sangkay, nasa listahan na hindi sila maaaring lumabas at binabantayan na kung saan sila pupunta. O baka mamaya, pumiglas. Diba? So, itong taong to, nakakatawa na lang. Lagi ko tong binabanatan sa mga post. Kasi, pinagpapaliwanag ko siya. Sino yung napakulong nila? Wala talaga. Sabi niya, hindi naman namin trabaho magpakulong. Anak lang to. Ang trabaho nila, palamuti lang pala sila dyan. Dapat lang talagang tanggalin yan. Dahil wala silang kwenta. Diba? Mga sangkay, makinig ka, belhe ka. Walang kwenta. Ang pinamumunuan mo na sinasabing anti-corruption, puro kayo expose. Wala kayong gawa. Yun lang, mga sangkay. Binara lang po natin kasi masyado pong nagkakalat eh. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Sangkay Revelation. Hanapin nyo po yan sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.